Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Father Lito Hobson, nagsasalita sa inyo para sa Youth Servant Leadership and Education Program o yung YSLEP. Teka, bago tayo magsimula, kayo po ba'y mahilig manood ng TV? Pinag-aaway nyo ba ang Jezebel at ang Diyosa? Mahilig ba kayo sa paggamit ng internet? Kayo po ba'y gumagamit ng cellphone at mahilig kayo sa kati-text? Kung kayo po yung isa sa mga ito, kayo rin po ay sinasabi nating media literate na. Pero teka, alam nyo rin ba na ang paggamit natin ng mga ito pwedeng magdulot sa atin ng kabutihan o ng kasamaan? Kaya ito pong pagninilayan natin ngayon sapagkat ang mass media ay humuhubog sa atin. Kaya mas maganda malaman natin yung lingwahe ng mass media. Mga kapatid, yung simbahan matagal nang nagtuturo tungkol sa mass media. Ginagabayan niya ang mga mananampalataya sa tamang paggamit nito as early as 1950s. At sa Vatican II, itinuturo sa atin maraming mga dokumento. Ang pinakadokumento po yung Inter Mirifica na kung saan doon ang gabay ng tamang paggamit ng mass media. At ginagamit din ng mass media para sa pagtuturo ng tungkol sa pananampalataya o yung evangelization. Yung year 2000, ang yumaong Santo Papa, si John Paul II, ay nagpalabas ng isang pahayag tungkol sa etika ng mass media or the ethics of social communications. Kaya ito po ang ituturo ko sa inyo ngayon para sa paggamit nyo man ng internet o kaya panonood din nyo ng TV o pakikinig sa mga musika, malaman kung paano gagamitin ng maayos yung mass media. Sabi ni John Paul II sa kanyang Ethics of Social Communications, ang media ay instrumento lamang. Ito'y ginagamit ng mga tao kung paano nila piniling gamitin. Bilang pangunawa sa kahalagahan ng social communication, dapat nating isaalang-alang ang pinakamahalagang tanong na dala ng pag-unlad ng teknolohikal. Bilang resulta nito, ang isang tao ay nagiging mas totoo, partikular sa espiritual, mas mulat sa dignidad ng sangkatauhan, mas responsible, mas bukas sa iba, lalo't higit sa mga nangangailangan at sa mga mahihina, at mas handang magbigay at tumulong sa lahat. Kaya mga kapatid, yung ating paggamit ng mass media ay may kasamang pagtatanong, tayo ba'y umuunlad sa ating pagiging tao? Yung pagpapakatao na ating sinasabi, ito ba'y nakakatulong sa atin tungo sa pagkakaisa o kaya pagtulong sa mga may hirap? O ginagawa nating instrumento ito para sa kasakiman o kaya pagsulong ng sarili o yung tinatawag nating profit-oriented? Sinabi pa ni John Paul II, kapag nagagamit ng tama, ang social communication ay naglilingkod sa tao. Ngunit kung ginagamit sa mali, ito'y maaaring magdala ng kaguluhan sa buong sangkatauhan na maaaring yumurak sa dignidad ng tao. Kaya meron tayong dalawang prinsipyo na pwede nating sundin habang nanonood tayo kahit anong klaseng palatuntunan. Sana magabayan tayo ng dalawang prinsipyong ito. Una, na yung tao at ang komunidad ang siyang hantungan at sukatan ng paggamit ng media ng social communication. Ang pangkalahatang pag-unlad ay dapat nagbibigay pansin sa kalooban ng tao o sa kanyang inner dimension. At yung pangalawang prinsipyo ay yung ikabubuti ng mga tao ay hindi mahihiwalay sa kagalingang panlahat kung saan sila'y nakikinabang o nabibilang. Ibig sabihin, kino-consider po natin yung common good. Kung alin man sa mga prinsipyong ito ay hindi natutugunan ng mga palatuntunang ito, ay pwede na natin itong basurahin. Siguro isang pagninilay lang bago tayo magpatuloy, yung media na ating ginagamit
o yung mga palatuntunan sa telebisyon ay hindi lamang for entertainment. Kasi hindi man natin alam, unti-unti tayong hinuhubog nito. Doon sa aklat ng Santo Papa, sa Ethics of Social Communications, meron pong iba't ibang papel ang ginagawa ng media. Halimbawa, ang una ay tungkol sa economic. Kung mabuti ang pagkakagamit natin ng media, ito'y nakakasulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Ito'y nagbibigay rin sa atin ng oportunidad upang makahanap ng trabaho. At nagbibigay ito ng kasaganaan mula sa mga available resources para sa lahat. Pero kung hindi maganda ang paggamit natin ng mass media, yung mga personal interests pumapasok, pagkatapos yung mga mayayaman lamang ang nakaka-afford na magpasok ng kanilang advertisement. Samantalang yung mga naghihirap na gumawa ng napakagagandang mga produkto pero walang access sa mass media, hindi na pagbibigyan. Kaya, ibig sabihin, kapag sobra ang tuon sa economic role nito, nagpapakilala ito ng materialismo at yung kultura ng impormasyon na kung sino ang mayaman at mahirap. Dahil kung sino lang mayaman, sila lang may kayang gumamit ng media, samantalang yung mga mahirap ay hindi nakakagamit.